Alam naman natin na nadidiin ngayon si Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi niya pagdedeklara ng kanyang dollar account sa kanyang SALN. Kaya naman ang ginawa ng GMA News, tinanong namin ang ilang senador pati ng mga miyembro ng prosekusyon kung sila ba ay may mga dollar account din at kung idineklara nila yun sa kanilang mga SALN. Ang sagot ng ilan, hindi man nila inilagay sa kanilang SALN ang kanilang mismong dollar account, idineklara pa rin daw nila ang pag-aari nilang dolyar para i-converto, ipalit nila ang halaga sa piso. Nakatutok si Steve Daisa. Humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Wala halos pumatol sa hamon ni Chief Justice Renato Corona. Karamihan, nagkibit-balikat lang. Sa 23 Senator Judge, tanging si Senator Chupisto Gingon na III lang ang nagdeklara ng dollar account sa 2011 SALN. Ang ibang senador, tanging cash o cash on hand and in bank lang ang idineklara. Habang ang iba, isinama rin naman daw ang kanilang dolyares sa kanilang SALN pero kinonvert na raw ito sa pesos. No, I don't use it. Wala naman, kinuha na na. They have confiscated everything that my family has owned. I have $20,000 in a time deposit in BPI. I converted it to pesos. I added it to my pesos. Nandun sa SALN. Sa mga congressman prosecutor naman, umamin sina Congressman Sonny Angara at Congressman Neptali Gonzales II na may dollar account sila. Nakadeklara raw sa SALN nila pero converted na sa peso. Ang dineclare ko po yung peso equivalent niya. Hindi mo naman kasi dinideclare na dollar niya, but you always declare the peso equivalent. Si Pangulong Aquino wala rin daw dollar account ayon sa text message mula sa Malacanang. Ang ilang kasamahan ni Corona sa Korte Suprema handa raw tumugon sa hamong ito sa ngalan ng transparency, tulad ni Associate Justice Roberto Abad. Hindi ko na masyadong pinag-isipan dahil wala naman talaga akong itatago. Yun lang dahilan. Pero do you encourage also, sir, kung justices? Ayoko magsalita. Ganito rin ang tingin ni Associate Justice Martin Villarama. Kaya nga Pebrero pa lang, iniutos na raw niya sa Clerk of Court na ilabas ang kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. For transparency only, I declared there certain assets, real properties, cash and bank, some jewelries. Ano bang gusto waiver? Sa bangko? Yes, sir. Andiyan sa BPI, UN Avenue, tsaka sa East West. Pipirma ako kung gusto nyo. Bibigay ko pa yung account number. Si Justice Villarama ang ponente sa petisyon ng kampo ni Corona na ibasura ang Senate proceedings dahil sa di umanay pag-abuso at di pagsunod sa proseso. Pero magiging moot and academic na raw ito sakali magkaroon na ng hatol bukas. Isang araw bago ang hatol, halinghina ng mga empleyado ng bawat opisina ng Korte Suprema sa pagro-rosary vigil simula kaninang umaga. Panalangin daw nila ay umiral ang hustisya at mapawalang sala si Corona. Hanggang sa huli magpapakita raw ng buong suporta ang mga empleyado ng Korte Suprema para sa punong maestrado. Katunayan bukas ang ilan sa kanila magtutungo sa Senado habang ang ilan naman tututok sa telebisyon para abangan ang hatol kay Chief Justice Renato Corona na posibleng bumago at tiyak uukit ng kasaysayan di lamang sa hudikatura kundi sa buong bansa. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.